sa kawalan ng pag-asa, mula sa tila walang katapusang pagdurusa, sa pagkaalipin sa kasalanan at takot sa kamatayan. Merong magandang balita, ngayon ay narito na, makinig sa tinig ng kaligtasan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Danny Dinglasan. Purihin ang Diyos, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Muli, sama-sama tayo sa pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Kayo po ay may Biblia, buksan po ninyo dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 9, mga talatang 35 hanggang 38. Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Makikita natin sa chapter na ito, sa chapter 9, ang iba't ibang ginawa ng ating Panginoon. Nagpagaling po siya ng mga may sakit at karamdaman at nagpalayas ng mga demonyo. Naroon din ang naroon din ang pagtawag na sumunod yung pong mga tinuturing na outcast, tulad ni Mateo na isa pong maniningil ng buwis. Kasabay nito ang akusasyon ng mga Pariseyo o mga religious leaders na siya po ay inaakusahan ng blasphemy at yung kanyang ginagawa na pagpapalayas ng demonyo, sinasabi nila na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng prinsipe ng demonyo o ni Satanas. Di nawala ang pagpapatuloy ng pangangaral ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos, yung magandang balita. Di siya mismo ang pumaparoon. Siya mismo ang pumaparoon sa iba't ibang lugar upang dalhin ang mabuting balita. Makikita natin nung makita ni Jesus ang maraming tao, gumamit po siya ng dalawang klase ng paghahambing para ipakita yung pong espiritual na pangangailangan ng mga tao. Kaya ang sabi doon, siya po ay nahabag sa kanila nung makita ang maraming mga tao. At ang ilustrasyong ginamit ng ating Panginoon ay very familiar doon po sa kanyang mga tagapakinig. Halimbawa po, yung una ay tungkol po sa tupa na walang pastol. Sila po ay very familiar po sa gawain po ng isang shepherd. At pangalawa ay tungkol po sa maraming anihin, ngunit kokonti ang mag-aani. Ito pong dalawang ilustrasyong ito ay nagpapakita o paghahambing, nagpapakita ng talagang pangangailangan ng mga tao. Kaya sabi doon, nung makita ni Jesus ang maraming tao, siya po ay nahabag. Tapos binanggit niya ito pong dalawang paghahambing. Kaya naroon po yung request. Sabi doon, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Makikita natin po dito sa ating Panginoong Jesus yung pong bukas na mata. Sa pangangailangan ng maraming mga tao. Nakita niya ang pangangailangan. Ano po ba ang pangangailangan ito? Alam natin na kapag po ang tupa ay walang pastol, sila po ay nasa panganib sapagkat ang tupa po ay very dependent sa pastol. Halimbawa po, sa pupuntahan na pastulan sa pag-provide ng kanilang pangangailangan at kung sila po ay naliligaw, sila hinahanap ng pastol at kapag po
dumating yung panganib, halimbawa po nariyan ang oso, nariyan ang lobo, naririyan po ang leon, ay handa pong ipagtanggol ng pastol ang kanyang tupa. Tulad ng ginawa po ni David doon sa kanyang tupa ng isang pangyayari na ang tupa po niya ay kinuha ng leon. Ito po ay hinabol ni David at inagaw sa panga ng leon yung kanyang tupa. At hindi lamang yon, kundi kapag may sakit, ito po ay ginagamot. At kapag ito po ay nalilis ng landas, ito po ay kinakalawit ng pastol para itama doon sa tamang paglalakbay. So napakahalaga po ng role ng pastol sa tupa. Ang security po, ang kaligtasan ng tupa ay nakasalalay sa kanyang mabuting pastol. Hindi lahat po ng pastol ay mabuti sapagkat mayroon pong upahan. Yung pastol na kapag dumating yung pong panganib ay iniiwan niya sapagkat siya ay walang malasakit. Ulitin ko, ang security ng tupa ay nasa mabuting pastol. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, nung makita niya ang maraming tao, nahabag siya sa kanila. Bakit? Spiritually, sabi doon, parang mga tupang walang pastol. So wala pong kasiguruhan, walang security at mapapahamak ito pong mga tupa sapagkat wala nga pong pastol. Pangalawa, makikita natin inihambing doon po sa napakaraming anihin. Ready to harvest, pero kukonti ang mga ani. Hindi kaya ng iilan. Kailangan madami kasi pag hindi po naani, ito po at inabot ng ulan o kaya inabot ng pagtagal ay masasayang. Ito pong aanihin na ito. Sayang yun pong pagpapagal. Kaya sabi doon, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. So yung una, makikita natin, nakita ni Jesus ang pangangailangan at ito po ibinabahagi sa bawat isa sa atin. Tayo po na nakakilala sa Panginoon, tayo po ay binigyan po ng atas, utos na humayo at ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat ang mga taong walang Kristo ay parang tupa na naligaw. Ang mga tao na walang Kristo ay makikita natin na ready na. Kulang na lamang ay mangaral at kapag nangaral ay maniniwala at kapag naniwala ay tatawag sa ating Panginoon. Hinog na. They are ripe to harvest. Mapuputi na. At sila po ay handa ng aanihin. Kailangan lamang po ay ang mga mag-aani. So, katulad ng ating Panginoon na nakita ang pangangailangan, nawa makita natin din ang spiritual na pangangailangan ng mga tao. Hindi lamang po physical, hindi lamang po material na needs, lalong higit yung kanilang spiritual needs. At ang alam natin na makatutugon lang dito, ang makatatagpo lang dito, ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung wala po na pangangaral ng salita ng Diyos, paano sila maniniwala? Paano sila tatawag sa ating Panginoon? So napakahalaga na ipangaral ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ni Paul, ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya sa ating Panginoon. So dapat makita ho natin yung pong spiritual need na mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Halimbawa po sa ating sambahayan, sa ating kapitbahay, sa ating mga kababaryo, sa mga kalapit bayan, kalapit probinsya, at hindi lamang dito, maging sa iba't ibang lugar. Napakarami pa po ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Marami pa po ang hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ulitin ko, sila po ay katulad ng tupa na walang pastol. Sila po ay nasa panganib. Sayang, ang buhay kapag ang buhay ay malayo sa Diyos, malayo kay Kristo. Pangalawa, hindi lamang nakita kundi nadama ang pangangailangan. Kasi merong iba nakita ang pangangailangan pero wala naman pong habag na nararamdaman. Ang Panginoong Hesus hindi lamang niya nakita, nagkaroon po siya ng kahabagan. Sabi doon, ulitin natin, nang makita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y litong-lito, hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. So, kasunod po ng alam o pagkakita ng pangangailangan, nadama
yung kahabagan. Alam po ninyo, kapag nailagay natin sa atin po ang ating paa sa sapatos ng iba, kung sila po ay nangangailangan, doon po natin nadadama yung kanila pong pangangailangan. At nakaka-identify po tayo sa kanila. Tayo po dati ay malayo sa Diyos. Tayo hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya kung babalikan mo yung iyo nakaraan na walang pag-asa, walang kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, hanggang sa may nagbahagi sa iyo, may nagpakilala sa iyo tungkol kay Kristo at ikay sumampalataya sa Panginoon. So kung titingnan mo yung iyong previous na buhay na walang katiyakan, makikita mo at nadama mo ang buhay na malayo sa Diyos. Ganun din ang iyong magiging pakiramdam sa mga tao na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Meron kang kahabagan, meron kang pagmamalasakit sa kanila na hindi manatili lamang na nakakilala sa Panginoon at walang pagmimisyon na gagawin, ikaw din ay gagawa ng hakbang para sila ay maabot. Kung papaano ka inabot, aabutin mo din ang iba sapagkat naroon sa puso mo yung pagmamalasakit, sapagkat ang puso ng Diyos ay hindi nais ng sino may mapahamak. Hindi niya nais ng sino man ay mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi yun ang nais niya, kaya nga siya ay naparito sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo. Sapagkat hindi niya nais ang sino may mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon siya ng kahabagan sa atin. Kaya siya po ang nagmisyon. Siya po ang pumunta sa lugar natin. So hindi natin sila hihintayin na lumapit sa atin. We go where the people are. We go where the needy are. Kung saan naroroon yung nangangailangan, ay pupuntahan po sila. Yun po ang sabi. Kaya, hindi lamang po nadama, ang sabi na ibahagi sa iba ang pangangailangan. Alam po ninyo, ang gawain ng pagmimisyon ay hindi kaya na nag-iisa. Kailangan po ng iglesia na magkaisa. Hindi po ito gawain lamang ng pastor, hindi gawain lamang ng mga Sunday school teachers. Alam po ninyo, ito pong ministry of evangelism is given to all believers. Sa lahat ng mananampalataya, ibinigay po ito. Hindi katulad po yung ministry ng pagpapastor ay very selective. Sapagkat hindi lahat ay tinawag maging pastor. Hindi lahat ay tinawag na maging teacher. Pero ito pong evangelism, ito pong paghahayo, ang ibig sabihin ng evangelism, announcing of the good news, declaration of the good news. Yan po ay ibinigay sa lahat ng nakakilala sa ating Panginoon. So hindi lamang alam natin na mapapahamak yung walang Kristo sa buhay, dapat madama po natin yung kanilang kalagayan. At hindi lamang madama, kundi gumawa ng hakbang. Sapagkat alam po ninyo, ang Panginoong Jesus ay gumawa ng hakbang. Hindi lamang niya inisip na tayo ay mapapahamak. Hindi lang niya naramdaman na tayo mapapahamak. Siya mismo ay pumunta dito sa lupa na matay sa krus ng Kalbaryo sapagkat yung kaniyang pagnanais na tayo maligtas ay ginawa po niya. Sapagkat ang sabi niya sa krus ng Kalbaryo bago siya binawian ng buhay doon, ang sabi niya, naganap na. So tinapos niya. May ginawa ang ating Panginoon. Hindi lamang nangaral, hindi lamang nagpagaling ng mga may sakit at karamdaman. Siya po ay nabayubay sa krus dahil sa pagmamahal niya sa atin. So yung kaparehong pag-ibig na yan, kahabagan, ay inilalagay ng Diyos sa ating puso para umabot pa sa mas marami. At ang sabi ng ating Panginoon, idalangin ninyo sa may-ari ng ani na magpadala ng mga mag-aani. Ang prayer na ito ay patuloy na panalangin hanggang ngayon. Hindi lamang noon, maging hanggang ngayon. Nangangailangan ng mas marami pang mga workers. Hindi manatili lamang sa apat na sulok ng simbahan, kundi humayo, magbahagi ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, isa sa pangitain na tinalakay ng board ay ano ba yung ministry na tugma sa ating kapanahunan. At ang Diyos ay nagbubukas ng mga evangelistic ministries sa kabila ng pandemya. Na hindi po nasasacrifice yung pong health protocol
applied pa din yung health protocol, pero naroon po yung pong initiative na magkaroon ng mga small group na evangelistic Bible studies na binubuksan ng ating Panginoon na hindi naman lumalabag sa health protocol. Kaya yan po ang ginagawa ng Diyos sapagkat hindi dapat napipigilan ng pandemya ang patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo, ng mabuting balita, sapagkat napakadami pa ng hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang dami pa na aabutin ng kanyang salita. Ang dami na mapapahamak. Ang dami na walang Kristo sa buhay. At yung pong mga nakakilala sa Panginoon, ang sabi, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. So hindi lamang nagsasanay palagi, paulit-ulit, paano po mag-evangelize, kundi itong pagsasanay na ito ay i-apply. I-apply sa atin pong buhay. Subukan ninyo, umpisahan, at tingnan yung pangangailangan sa loob ng sambahayan. Meron pa ba na hindi nakakakilala sa Diyos? Ipakilala ang ating Panginoon. Sapagkat without Christ, we can do nothing. Kung wala Panginoon, wala tayong magagawa. Kung wala si Kristo, walang buhay na walang hanggan, walang kaligtasan. Yun po ang pangangaral ng salita. Meron pong mabuting balita sa kabila ng kapanahunang ito na ating kinakaharap. Alam ninyo, napakarami natatakot sa COVID. Sapagkat ito ay nakamamatay. Pero ang higit na nakakatakot, alam po ba ninyo? Yung mamatay na walang Kristo sa buhay. Sapagkat haharapin niya yung pangalawang kamatayan. At ito po ay eternal separation from the presence of God. Spiritual death, eternal death. Yun po ang napakatindi. Na ang tanging solusyon, ang tanging gamot ay si Jesus sa buhay ng isang tao. At ito po ay ibibigay natin ng libre. Ipapahayag ng libre. Atin pong sabihin sa kanila ang pag-asa na ito tungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang vaccine na pag-asa sa COVID-19. Hindi lamang po ito sapagkat alam naman po natin kahit na wala pang vaccine, kahit na wala pang COVID, kahit na magkaroon ng vaccine, ito po ang realidad. Ang tao ay namamatay. Pero ang tanong, saan pupunta ang kanyang kaluluwa pagkatapos nabawian ng buhay? Kung walang Kristo sa buhay, yun po ang napakasaklap na uri ng kamatayan. He will be living eternally separated from the presence of God. At kung tunay ang langit, ganun din po ang impyerno. Pareho po yan na real. Pareho po yan tunay. Bagamat sa survey, mas maraming naniniwala sa langit kaysa impyerno. Pero hindi ang batayan na yung survey. Ang batayan ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay magiging tugon sa panalangin kung tayo po ay hahayo, kung tayo po ay magbabalita ng ebanghelyo ni Kristo. Si Jesus ay nagliligtas. Si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus ay bumabago ng buhay. Purihin ang Diyos. Yan po ay hanggang sa kasalukuyan ay gawaing ibinigay sa bawat nakakilala sa ating Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na hayag. Salamat po sa kalakasan, sa pag-encourage sa bawat isa sa amin na gamitin mo sa panahon na ito. Sa kabila ng pandemya, ay patuloy kami na gamitin sa ikalalapit pa na maraming tao kay Kristo. Maraming salamat sapagkat ang ebanghelyo, ang kapangyarihan sa kaliligtas ng bawat sasampalataya sa inyo. Kapangyarihan ito ng Diyos sa marami pa na maniniwala at sila'y tatawag sa Panginoon. Maraming salamat. Gamitin mo ang bawat isa na nakakilala na humayo, ibalita ang pagliligtas ni Kristo. Purihin ka sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang dakilang Diyos. Ngayon po, tayo po'y mananalangin. Meron pong mga nagpaabot ng prayer request tungkol sa kagalingan. Ipanalangin natin yung pong mga kapatid sa Panginoon na may karamdaman.
At kayo po na nakasubaybay, kung kayo po ay mayroong karamdaman, hindi lamang ang Diyos nagpapatawad, siya rin po ay nagpapagaling ng ating sakit at karamdaman. Hindi lamang spiritual sickness ang kaya niyang gamutin. Kahit yung pong emotional, relational, at saka physical na karamdaman. So tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sapagat sa oras na ito, kami ay malaya na makadulog sa trono ng inyong biyaya. Salamat po Panginoon sapagat hindi lamang kayo nagpapatawad, kayo rin ay nagpapagaling ng aming sakit at karamdaman. Ano man ito Panginoon, dadalangin po namin o Diyos, nabutin mo ang iyong mga lingkod na ito, silang nananampalataya, silang naniniwala sa iyong mga salita. Kayo po ang tumugon, kayo po ang mabot sa kanila. Walang distansya sa panalangin o Diyos. Ano po? At kayo po ay naruroon sa kanilang dako. Kaya mo silang hipuin, kaya mo silang ibangon sa kanilang karamdamang ito. In the name of Jesus, sa panggitan ng latay na tinanggap ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tanggapin nila ang walang bayad na kagalingan na nagbubuhat sa inyo. Ano man ito, walang imposible sa inyo. Sila may nasa ibang bansa, Panginoon, Lord, abutin mo po sila. At ang bawat nakasubaybay na narito na mayroong pong karamdaman, Lord, kayo po ang tumugon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po sapagkat kasama natin sa oras na ito, Sister Ingkit at Brother Junior, Sister Chonape, si Kuya Danny, si Ate Amor, si Minyang Bilen, si Sister Mayet, si Brother Beto, si Brother Eris, si Sister Gigi, Dayo, at Rodora, Matira, Sister Marie Chris, Brother Nilo, sa barko po ito, praise God. Si Pastor Henry, Teacher Emmy, Ninong Ray, at si Ate Tonya, si Umping Nina, Umping Pule, hello po. Diyan sa Singapore, kumusta na po diyan sa lahat ng mga kapatiran? At si Ninang Presi. At batiin natin ng happy birthday si Lyra. Palakpakan natin, happy birthday, Lyra. At batiin din natin ng happy wedding anniversary ang mag-asawa na Brother Darius at Sister Gigi. Yan. At si Brother Arthur at saka Sister Charity. Anniversary po din nila. Purihin ng Diyos, pagpalaing kayo ng Panginoon ang inyong buong sambahayan. Praise God. Hallelujah. At dun po sa mga hindi nabanggit, hindi na itala din pero ngayon nakasubaybay, maraming salamat sa hindi pagsawa ninyo na sumubaybay at makinig na salita ng Diyos. Dalangin namin puso na kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Palakasin patuloy sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Maraming salamat hanggang sumuli na pagkikita tuwing Martes at Huwebes alas 4 ng hapon sa programa na ito, Tinig ng Kaligtasan. God bless you all.